Ang pamagat naman ng aking video ngayon guys, no, the power of tongue. In Tagalog, ang kapangyarihan ng dila, no. Baka marami sa atin hindi natin alam na yung dila natin ay powerful, no. Pwede natin gamitin yung dila natin para magbigay blessing sa iba. Pwede rin natin gamitin yung dila natin para i-curse or sumpain yung kapwa natin, no? Pwede rin natin gamitin yung dila natin para magbigay buhay sa kapwa natin. Pwede rin natin gamitin yung dila natin para patayin yung kapwa natin, di ba? Ganun ka-powerful yung dila natin, kaya nararapat lamang na mag-ingat tayo kung ano ang nilalabas natin dyan sa dila natin dahil may kapangyarihan ang dila natin, no? Kadalasan sa atin, hirap tayo na kontrolin ang dila natin, no? Aminin man natin o hindi, may time talaga na mahirap kontrolin ang dila natin, lalo na kapag galit na galit tayo, no? Hindi na natin pinag-iisipan kung ano ang lumalabas sa dila natin, basta makapagsalita tayo kasi ang iniisip natin, makapaghiganti tayo doon sa tao na kinakainisan natin or kinakagalitan natin, no? Yun na lang ang iniisip natin na sa pamamagitan ng pananalita natin, masaktan natin sila, di ba? Makapaghiganti tayo, di ba? Magantihan natin sila kung ano man yung ginagawa nila na kasamaan sa atin, no? Hindi natin alam na yung pananalita natin, mapaan, maganda man yan or hindi, may hatid na consequences yan sa atin, no? Kaya mas maganda kung maganda ang pananalita natin para maganda rin ang consequences na hatid na sa atin. Pero kapag masama ang pananalita natin sa kapwa natin, hindi rin maganda ang consequences na matatanggap natin balang araw, no? Patunayan ko sa inyo sa Bible guys na ang dila talaga natin ay powerful, no? Basahin natin dito sa Proverbs chapter 18 verse 21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits, di ba? Patunay lamang na ang kamatayan at ang buhay daw ay nasa kapangyarihan ng dila natin, no? Ibig sabihin, kasi guys, no, kapag halimbawa ang nilalabas natin sa dila natin ay curse or yung mga pananalita na below the belt na nakaka-crush ng spirit ng kapwa natin, no? Nakakapatay sa kapwa natin yung mga ganong pananalita, no? Pero pag ang ilalabas natin sa dila natin, yung mga pananalita na pwedeng ma-encourage yung kapwa natin, pwede silang ma-motivate, pwede natin silang i-uplift, or pwede silang ma-inspire, yan yung mga pananalita na nagbibigay buhay sa kapwa natin, no? Kaya nararapat lamang na matuto or marunong tayong pumili kung ano yung dapat nating ilabas sa bibig natin, no? Huwag tayong padalos-dalos sa pananalita natin guys, no? Kasi yan ay pinaalala sa atin sa Ephesians chapter 4 verse 29. Let no corrupting talks come out of your mouth, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. Diba? Nakasaad nga dito. Huwag daw nating hahayaan na yung mga walang kabuluhan na pananalita ay lumabas sa bibig natin, no? Kung hindi, piliin natin yung pananalita natin, no? Yung mga pananalita na pwedeng i-build up yung kapwa natin, na pwedeng mag-benefit lahat ng nakikinig sa atin, no? Yun ang mga pananalita na dapat nating ilabas sa bibig natin, yung nakaka-build up sa kapwa natin at pwedeng mag-benefits lahat ng nakakarinig. Halimbawa, yun ng mga words of encouragement, di ba? Yung mga positive words ang ilalabas natin para mapulutan ng aral ng kapwa natin na nakikinig sa atin, no? Kaya nararapat lamang talaga guys na salain muna natin yung mga pananalita natin bago natin ilabas sa bibig natin para hindi tayo makasakit sa kapwa natin, no? Para hindi yan mag-iwan ng sugat sa puso nila yung mga pananalita natin na hindi magaganda, no? At saka sabi naman dito sa Proverbs chapter 15 verse 4, a gentle tongue is a tree of life, but perverseness in it breaks the spirit. Diba? Nakalagay nga dito na yung magagandang pananalita natin, halimbawa, ang ginamit natin pananalita ay mababait na pananalita or maalalahanin, or yung mga magagandang words yung ginamit natin na pananalita sa kapwa natin, no? Maganda ang impact na maiiwan natin sa mga tao, no? Pwede pa nila mapulutan ng aral, pwede nilang gayahin, di ba? Pwede nila tayong gawing model or huwaran para gayahin din nila tayo sa mga pananalita natin, no? Pero yung mga hindi pagagandang pananalita naman, pwedeng makaka-crush sa spirit ng tao, no? Kaya nararapat lamang talaga guys na piliin natin na magsalita ng mga magagandang pananalita laban sa kapwa natin, kasi yung mga tao na pinagsasalitaan natin, hindi natin alam kung ano yung mga pinagdadaanan sa buhay nila, no? Kasi lahat tayo guys, no, mayroon tayong mga kanya-kanyang mga pagsubok, may mga kanya-kanya tayong problema na dinadala sa buhay natin, malay natin
yung mga tao na pinagsasalitaan natin na hindi maganda, dumadanas ng sobrang hirap na pagsubok, or di kaya, no, yung crush na yung spirit nila, no, yung parang nawawala na sila ng pag-asa sa buhay nila, parang wala nang nangyayaring maganda sa kanila, tapos pinagsasalitaan pa natin sila ng hindi maganda. Kaya yung iba, no, nakakapag-isip na lang na magpakamatay, yung iba kung ano-ano na lang mga negativity yung pumapasok sa isip nila, no, kasi hindi na nga maganda yung pinagdadaanan nila, hirap na nga sila sa buhay nila, makakarinig pa sila ng hindi magagandang pananalita sa kapwa nila, no. Kaya yung iba kung ano-ano na lang ang naiisipan, no, gusto na lang nilang magpakamatay, gusto na lang nilang kitilin yung buhay nila kasi nga napapagod sila, nahihirapan sila, nasasaktan sila sa mga pananalita na naririnig nila sa kapwa nila, no, na imbis na yung may mga pinagdadaanan, makiramay tayo sa kanila, diba? Pakisamahan natin sila, makiramay tayo sa kanila, magkaroon tayo ng awa sa kanila, no? Kaysa pagsalitaan natin sila ng mga hindi magagandang pananalita, no? I-encourage natin sila, bigyan natin sila ng mga words of encouragement, bigyan natin sila ng yung mga pananalita na nakakapag-motivate sa kanila, na pwede silang ma-inspire, no? Para lumaban sila sa mga hamon sa buhay nila, yung hindi sila mawala ng pag-asa, no? Kung hindi, magiging inspirasyon tayo sa kanila. Dapat piliin natin na maging ganun tayo sa kapwa natin, no? Maging inspirasyon tayo sa kapwa natin, no? At saka sabi dito sa Proverbs chapter 12 verse 18 naman, there is one whose rash words are like sword thrust, but the tongue of the wise brings healing, diba? May mga tao daw na pabigla-bigla na lang sa pagsasalita, no? Yung mga pananalita nila ay matalim pa sa sword, di ba? May mga ganoon talaga na mga tao, guys, no, na hindi nila mapigil yung pananalita nila, sobrang talim na yung mga pananalita na tagos hanggang buto, di ba? Na-experience na ba yung ganoon na may mga tao talaga na ang talim ng dila nila, no? Ang talim nilang magsalita na yung pananalita nila tagos hanggang buto, di ba? Yung mga pananalita na talagang hindi mo talaga makalimutan, no? May mga tao talaga na ganyan, guys, no? Pero ang sabi dito, yung mga matalino daw na tao, yung mga wais na tao, ay dapat ang pananalita na banggitin nila or bitawan nila laban sa kapwa nila ay mga pananalita na pwedeng makapag-heal sa kapwa nila. Katulad nga ng sinabi ko, yung mga uplifting words, mga words of encouragement, yan dapat ang ituro natin sa kapwa natin, ang ilabas natin sa bibig natin, no? Or yung mga words ni God, di ba? Yung gospel ni God or words ni God na pwedeng makapagbigay ng wisdom, makapagbigay encouragement sa kapwa natin, no? Huwag tayong magpadalos-dalos sa pananalita natin kasi may mga tao pa naman na mapagtanim ng galit, no? Kapag napagsalitaan mo ng hindi maganda, mapatawad ka man yan, pero yung mga pananalita mo hindi nila makalimutan, no? As in, nag-iiwan ng sugat sa puso nila at yan ay nakatanim na yan sa puso nila, hindi nila makalimutan. May mga ganong tao talaga, guys, no? Kaya talagang dapat iwasan natin na huwag tayong makasakit sa kapwa natin. Piliin natin ang mga magagandang pananalita na ilabas natin sa bibig natin, huwag yung mga masasama na pwedeng maka-offend or pwedeng makasakit sa damdamin ng kapwa natin, guys, no? At saka sabi naman dito sa 1 Peter chapter 3 verse 10, for whoever desires to love life and see good days, let him keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit, diba? Kung sino man daw yung nagmamahal sa buhay niya, diba? Kung ikaw, mahal mo yung buhay mo, gusto mo magkaroon someday ng eternal life at makakakita ka ng magandang araw sa buhay mo, kasi tulad ng sinasabi ko, kapag kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, ano mang energy yung ginamit mo sa pakikitungo sa kapwa mo, yun din ang energy na babalik sa iyo, no? Kung ikaw, mahal mo yung buhay mo, gusto mo mapagkalooban ka ng eternal life sa someday, gusto mo magkaroon ng magandang buhay balang araw, dapat ay iwasan mo ang mga evil na pananalita o yung mga masasamang pananalita na pwedeng makadurog sa puso ng kapwa mo, pwedeng makadurog sa espiritu ng kapwa mo, no? Yan ang ibig sabihin ng Bible verse na ito, no? Na yung iwasan mo yung mga pananalita na pwedeng malinlang yung kapwa mo, nakakapanloko or nakakapanlinlang sa kapwa mo, no? Yan dapat ang iwasan mo kung mahal mo ang buhay mo. At saka, sabi naman dito sa James chapter 1 verse 19 to 20, know this, my beloved brothers, let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger, for the anger of man does not produce the righteousness of God. Pinaalalahanan nga tayo dito na dapat daw lahat tayo mabilis tayong makinig sa kapwa natin at dapat daw ay magdahan-dahan tayo sa pananalita natin.
magdahan-dahan tayo sa galit natin kasi ang galit daw ng tao ay hindi yan righteous sa paningin ni God, yung mabilis tayong magalit, diba? Hindi yan righteous sa paningin ni God kung hindi yan ay kasuklam-suklam sa mga mata ng Diyos, kaya dapat ay huwag tayong magpadalos-dalos sa galit natin, no? Huwag tayong magpadalos-dalos sa pananalita natin kung gusto natin na maging kaaya-aya tayo sa paningin ng Diyos, no? At saka sabi naman dito sa Matthew chapter 15 verse 11, it is not what goes into the mouth that defiles a person, but what comes out of the mouth, this defiles a person. Ibig sabihin, hindi daw yung mga pinapasok natin sa bibig, no? Hindi, alimbawa, yung mga pagkain na ipinapasok natin, kahit ano man yung kinain natin, hindi yan ang nakakapagparumi sa atin kasi yan namang mga pagkain na yan, kahit ano man yung kinain natin, hindi naman nananatili sa tiyan natin ya ang mga kinakain natin. Kung hindi, nagda-digest naman yan at saka inilalabas din natin yan, idinudumi din natin yan, no? Kung hindi daw, ang nakakapagparumi daw sa atin, yung mga words or yung mga pananalita na inilabas natin sa bibig natin, no? Yung binibitawan natin sa kapwa natin, no? Yun daw ang nakapagpadumi sa atin ng mga tao, no? Kaya dapat lang talaga, guys, magdahan-dahan tayo sa mga pananalita na binibitawan natin sa kapwa natin, no? Ibig sabihin, salain or pag-isipan muna nating maigi yung mga pananalita natin bago natin bitawan. Kasi hindi natin alam yung mga pananalita natin ay nakakadurog na pala sa puso ng kapwa natin, nakakasakit na pala tayo sa damdamin ng kapwa natin, no? At ang nakasaad pa naman, tayong lahat ay pagdating ng araw, i-judge tayo sa pamamagitan ng mga pananalita na binitawan natin sa kapwa natin, sa pamamagitan ng mga pananalita na inilabas natin sa bibig natin na nakakasakit sa damdamin ng kapwa natin, no? I-judge tayo sa ganung paraan, si God magbabase sa judgment niya balang araw, kaya dapat lang talaga iwasan natin ang hindi magagandang pananalita na ilabas natin sa bibig natin kasi tulad ng sinabi ko, ang dila natin ay makapangyarihan, pwedeng magbigay buhay, pwede ring magbigay ng kamatayan laban sa kapwa natin, no? Napakahalaga pa naman ang dila natin, guys, no? Kasi ang dila natin, ginagamit natin sa pagkikipag-communicate natin sa kapwa natin, di ba? Ginagamit natin para makapagpa-encourage tayo sa kapwa natin. Dila, isa yan sa tool na ginagamit natin para makapag-communicate tayo sa kapwa natin, at saka isa din yan sa ginagamit natin para makapag-build or makapag-encourage tayo sa kapwa natin, no? Or para magkaroon tayo ng magandang impluwensya sa kapwa natin, no? Kaya nararapat lamang talaga, guys, na piliin natin ang mga magagandang pananalita na ilalabas natin sa bibig natin. Piliin natin yung pananalita na maganda ang impact na hatid sa tao, no? Pwede nilang pamarisan, pwede nilang tularan, no? Pwede nilang pulutan ng aral yung mga sinasabi natin. Dapat ganung pananalita ang piliin natin na ilabas sa bibig natin. Yung pananalita na halimbawa ang kapwa natin may mga pinagdadaanan na problema at pagsubok ay pwede silang gumaling, di ba? Pwede silang mag-heal doon sa mga pananalita natin. Yun ang piliin natin na ilabas natin sa bibig natin. Yun ang piliin natin na sabihin natin sa kapwa natin, guys, no? So, guys, no, hanggang dito na lang yung aking video. Sana may natutunan kayo sa akin sa araw na to. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye, everyone!